Habang papalapit sa isla sakay ng ferry, napansin ng mga bida ang mga patusok na bato na nasa paligid ng isla. Pagkatapos, nakakita sila ng isang batang babae at isang seal sa gitna ng isang whirlpool. Inilabas ni Misty si Staryu at sumisid para iligtas ang bata at ang seal. Dumating si Ash gamit si Lapras para isakay ang batang babae. Pinanood ng isang lalaki ang pagsagip at pinuri ang galing ni Misty. Nakita sila ng Team Rocket at inutusan ni Jessie sina James at Meowth na magpidal. Hindi sila nakaabante at nahigop ng whirlpool ang kanilang submarine. Sinabi ng bata na lumalangoy siya kasama si Seal nang bigla siyang mahigop ng whirlpool. Pinayuhan siya ni Misty na mag-ingat sa susunod. Pagdating sa isla, niyakap ng bata na si Mari ang kanyang kuya at nangakong hindi nalalayo. Humarap ang lalaki kay Misty at pinuri ito sa pagliligtas sa kanyang kapatid, habang binibigyan ito ng mga bulaklak ng kanyang mga tagasunod, saka nagpatugtog at nakipagsayaw sa kanya. Pinuri niya si Misty bilang trainer at inanyayahang tumira ng pansamantala sa kanyang gym, kaya nalaman ng mga bida na siya pala ang gym leader. Gusto ni Ash na hamunin siya, pero nakatuon ang atensyon ng lalaki kay Misty. Hiniling ni Mari sa kanyang kuya na tanggapin ang hamon ni Ash. Sinabi ng lalaki na rude o bastos si Ash. Sumagot si Ash na ang lalaki ang rude, pero itinama siya nito na ang pangalan niya ay Rudy at hindi Rude. Tinanong ni Rudy kung gaano kasigurado si Ash na matatalo siya nito, kaya sinabi ni Ash na nakatalo na siya ng 2 gym leader na mukhang mas malakas kaysa sa kanya. Bago ang laban, sinabi ni Rudy na kailangang pumasa muna si Ash sa isang pagsubok. Tinanggap ito ni Ash at hiniling ni Mari na swertehin sana si Ash dahil kakailanganin niya daw ito. Sumakay silang lahat sa bangka at sinabi ni Rudy na kailangang tamaan ni Ash ang mga target habang gumagalaw sila. Nang makakita ng target, inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thundershock. Nasira ni Pikachu ang target na ikinatuwa ni Ash, pero nakita niyang nakikipag-flirt lang si Rudy kay Misty. Nakakita pa ng isang target si Ash at inilabas niya si Charizard, pero hindi pa rin ito sumunod. Habang ibinabalik ni Ash si Charizard ay nabugahan nito si Misty, at inisip ni Misty na sinadya ito ni Ash para magpapansin. Lumabas ang Team Rocket mula sa submarine at nakitang nasa ilog sila habang paparating ang mga bida. Nang lumabas ang sunod na target, pinatamaan ito ni Ash kay Squirtle ng water gun, pero ang punong kinakabitan nito ay natumba sa ilog at naging sanhi ng pagtalsik ng Team Rocket. Nawasak ang lahat ng target ni na Pikachu, Squirtle, at Bulbasaur, kaya pumasa si Ash sa pagsubok na ikinatuwa ng lahat maliban kay Rudy. Inamin ni Rudy na nagulat siya sa pagkapanalo ni Ash. Sinabi ni Ash na matagal niyang sinanay ang kanyang mga Pokemon. Sinabi ni Rudy na bukas, kung maipapanalo niya ang 2 sa 3 hamon, makukuha ni Ash ang badge. Inanunsyo ni Ash na gagamit siya ng water, grass, at electric type. Tinanggap ito ni Rudy at inanyayahan si Misty sa hapunan. Tinulak ni Mari si Misty at pumayag naman ito na ikinalito ni na Tracy at Ash. Kinontak ni Ash si Professor Oak at sinabing nasa Travita Island sila. Tinulak ni Tracy si Ash at ipinakita kay Oak ang kanyang drawing ng isang kakaibang nilalang na nakita niya sa gubat. Habang nagpapaliwanag si Tracy, kumain na lang si Ash ng sandwich pero ipinaalala niya kay Tracy na siya ang nagbabayad sa tawag. Nagustuhan ni Misty ang hapunan na ikinatuwa ni Rudy. Sinabi ni Mari kay Misty na gusto niyang nandoon ito dahil siya lang ang tanging babae sa gym. Hiniling ni Mari kay Misty na maging kapatid niya at manatili na doon habang buhay. Pinakalma ni Rudy si Mari pero inanyayahan niya si Misty na libutin ang gym. Nakita ni Misty na sumasayaw ang mga Pokemon ni Rudy. Ipinaliwanag ni Rudy na naniniwala siyang napapalakas at nababago ang abilidad ng mga Pokemon kapag natututo silang gumawa ng mga bagay na kakaiba at bago. Hiniling ni Rudy kay Misty na makipagsayaw sa kanya. Habang si Mari naman ang kapareha ni Togepi sa pagsayaw, nakipagsayaw si Misty kay Rudy. Sinabi ni Rudy kay Misty na gusto ni Mari na manatili siya roon. Inamin ni Misty na hindi niya alam ang tungkol dito, kaya sinabi ni Rudy na ibigay ang kanyang desisyon pagkatapos ng laban bukas. Napadpad ang Team Rocket sa isang bato at sinusubukang balansehin ang submarine para hindi sila mahulog sa dagat. Bumahing si Meowth dahil sa buhok ni Jessie, kaya nahulog muli ang submarine sa isang whirlpool. Kinabukasan, naganap na ang laban ni Ash at Rudy. Pinili ni Ash si Pikachu at si Rudy naman ang kanyang Electabuzz. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero hinigop lang ito ni Electabuzz at ginawang dagdag lakas. Gamit ang Thunder Punch, napatalsik ni Electabuzz si Pikachu at nanalo sa unang round. Inilabas ni Ash si Bulbasaur at si Rudy naman ay ang kanyang Exeggutor. Nagpatugtog si Rudy kaya sumayaw ang Exeggutor at naiwasan nito ang mga atake ni Bulbasaur. Gayunpaman, gumamit si Bulbasaur ng Sleep Powder at napatulog ang Exeggutor. Nahulog si Exeggutor sa bangin at natamaan nito ang Team Rocket na umaakyat. Pagkatapos iligtas si Exeggutor gamit ang Vine Whip, si Bulbasaur na ang itinanghal na panalo sa ikalawang round.
Inilabas ni Rudy si Starmie at si Ash naman ay si Squirtle para sa huling round. Sinabi ni Rudy na inaalay niya ang tagumpay na ito sa babaeng nagligtas sa kanyang kapatid at nagnakaw ng kanyang puso. Parehong gumamit ng water gun sina Starmie at Squirtle, ngunit nang sumayaw si Starmie ay madali na itong nakaiwas sa atake ni Squirtle. Gumamit si Starmie ng Thunderbolt na labis na nakasakit kay Squirtle. Nag-alala si Tracy, pero biglang sumigaw si Misty at inutusan si Ash na gumawa ng paraan at gisingin ang tunay na lakas ni Squirtle. Nakita ni Rudy na kahit ano pa ang gawin niya, kay Ash pa rin kumakampi si Misty. Pinagamit ni Ash ng water gun si Squirtle sa lupa para makatakas sa kuryente ni Starmie. Biglang nakagamit si Squirtle ng hydro pump sa unang pagkakataon at naitulak ang Starmie palayo, pagkatapos ay tuluyan na itong tinalo gamit ang Skull Bash. Si Squirtle ang itinanghal na panalo sa ikatlong round. Ibinigay ni Rudy kay Ash ang Spike Shell Badge. Want a Spike Shell Badge! Sinabi ni Rudy kay Misty na alam na niyang aalis ito sa isla, pero binigyan niya ito ng mga bulaklak bilang alaala. Sinabi ni Rudy kay Ash na napakaswerte niyang lalaki, pero hindi ito naintindihan ng inosenteng si Ash. Habang nakasakay kay Lapras, nagpaalam na ang mga bida kina Rudy, Murray, at sa iba pang naroon. Nabalitaan ni Tracy na ang islang kinaroroonan nila ay tinitirhan ng mga higanting Pidgeot at Rhydon. Sinabi niya na marahil ay dahil ito sa dami ng mga prutas kaya sila lumalaki ng husto. Habang naglalakad, nakakita sina Ash at Pikachu ng isang basket na puno ng prutas. Lalapit sana sila, pero pinigilan sila ni Misty dahil kahina-hinalang may basket ng prutas sa gitna ng daan. Inisip ni Tracy na baka pakana ito ng Team Rocket. Pumunta sila sa isang malapit na puno para kumuha ng prutas, pero nahulog sila sa isang hukay. Isang prutas ang nahulog at sinubukan itong kagatin ni Ash, pero kasing tigas pala ito ng bato. Lumitaw ang Team Rocket at natuwa dahil gumana ang kanilang reverse psychology. Sinabi ni Ash kay Misty na dapat ay doon na lang siya kumuha sa basket, pero sinigawan siya ni Misty na humanap ng paraan para makalabas sila. Inilabas ni na Jessie at James sina Arbok at Weezing. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, pero hinarang ito ng Team Rocket gamit ang kanilang electric-proof na guwantes. Ginamit ni Arbok ang Poison Sting at si Weezing naman ay Poison Gas, kaya nahirapan si Pikachu. Ipinosas ni Meowth ang kanyang sarili kay Pikachu at umalis kasama ni na Jessie at James. Nakalabas ang grupo sa hukay at agad na hinabol ni Ash ang Team Rocket para iligtas si Pikachu. Ipinagmalaki ng Team Rocket ang kanilang tagumpay. Sinubukan ni Pikachu na gumamit ng Thunderbolt pero sinalo lang ng Team Rocket ang kuryente gamit ang kanilang guwantes. Dadalhin na sana nila si Pikachu sa kanilang boss pero biglang dumating ang isang higanting Pidgeot at tinangay sina Meowth at Pikachu. Naisip ni Meowth na minalas siya dahil baka gawin silang tanghalian ng Pidgeot kaya nakiusap siya kay Pikachu na gumawa ng paraan. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt kaya nakuryente ang Pidgeot at si Meowth. Binitawan sila ng Pidgeot kaya nagtalo sina Pikachu at Meowth kung sino ang unang babagsak sa lupa. Sa kabutihang palad para kay Pikachu, si Meowth ang unang bumagsak. Kalaunan, nagtalo sila kung saan pupunta at nabanggit ni Meowth na kay Jessie ang susi ng posas. Dahil sa inis, muling kinuryente ni Pikachu si Meowth. Nakita ni na Jessie at James na hawak nila ang susi. Hindi naniniwala sina Jessie at James na magagawang maibalik ni Meowth si Pikachu sa kanila, kaya nagpasya na lang sila na hanapin ang dalawa. Gayunpaman, lumitaw ang grupo ni Ash na gustong bawiin si Pikachu, pero ipinaliwanag ng Team Rocket ang nangyari. Pagkatapos, biglang tumakas ang Team Rocket gamit ang kanilang lobo para hanapin sina Meowth at Pikachu. Naniniwala si Ash na kung magtutulungan sila ay mahahanap nila si Pikachu. Inilabas ni Tracy si Marill na nakarinig sa tunog ng Pidgeot. Nakarating sila sa isang malaking bato na inakyat naman ni Ash. Sinubukan ni na Meowth at Pikachu na maghiwalay ng landas pero hindi nila magawa dahil sa posas. Nagtalo sila pero sumunod na lang si Meowth kay Pikachu dahil ayaw na niyang makuryente. Biglang nakaisip ng plano si Meowth, magpapanggap siyang mabait para maisahan niya si Pikachu at madala sa boss. Nangako si Meowth na dadalhin niya si Pikachu sa mga kaibigan nito pero nakuryente siya agad dahil alam na ni Pikachu ang kanyang masamang balak. Nakarating si Ash sa pugad ng Pidgeot pero wala doon si Pikachu. Dumating ang Pidgeot at itinulak si Ash pabalik sa baba. Sinabi ni Ash kina Misty at Tracy na wala doon si Pikachu at nagpatuloy sa paghahanap. Ipinaliwanag ni Misty kay Tracy na si Pikachu ang unang Pokemon ni Ash kaya hindi ito titigil sa paghahanap, gaya ng gagawin niya para kay Togepi. Huminto si Pikachu at sinabing may naamoy siyang Pokemon. Susubukan din sanang umamoy ni Meowth pero naalala niyang wala pala siyang ilong. Biglang lumitaw ang isang higanteng Rhydon kaya nanginig ang mga binti ni Meowth sa takot. Aatakihin na sana ng Rhydon si Meowth pero hinila ito ni Pikachu bago pa ito matamaan. Nagpasalamat si Meowth pero naabutan sila ng pagsuwag ni Rhydon.
Nang subukan nilang tumakbo ay nahulog sila sa isang bangin. Muli silang tumakbo pero naubusan na sila ng tatakbuhan. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero dahil ground type ang Rhydon, walang bisa ang atake. Nakaisip sila ng paraan, pinatawan ni Meowth ang Rhydon gamit ang pagkiliti habang kinuryente naman ito ni Pikachu ng Thunderbolt sa loob ng bibig. Nakarating ang grupo sa mga bato at nakita ang mga bakas ni na Pikachu at Meowth. Bumaba si Ash dahil gusto niyang masigurong ligtas si Pikachu. Nagugutom na sina Meowth at Pikachu nang makakita sila ng mansanas sa puno. Susubukan sana itong kunin ni Meowth pero hinila siya ni Pikachu at gumamit ng kuryente para mapalaglag ang mansanas. Kakainin na sana ito ni Pikachu pero nang makita niyang desperado si Meowth, hinati niya ang mansanas at binigyan ito. Nagpasalamat si Meowth at naalala ang mga panahon na kinukuryente siya ni Pikachu pero alam niyang sumusunod lang ito sa utos ni Ash. Sinabihan ni Meowth si Pikachu na iwan na ang kanyang amo at sumapi na lang sa Team Rocket na sa tingin niya ay magiging isang magandang team. Nang makitang tulog na si Pikachu, natulog na rin si Meowth. Nang magising sila, hinabol silang muli ng Pidgeot at Rhydon. Na-corner sila ng dalawa at inakalang ito na ang katapusan nila, pero biglang dumating sina Ash, Jessie, at James. Inilabas ni Ash si Snorlax na humarang sa atake ng Rhydon, habang inilabas naman ni Jessie si Arbok para labanan ang Pidgeot. Dahil sa Mega Punch ni Snorlax, tumalsik ang Rhydon, at dahil sa bite ni Arbok, napalayas ang Pidgeot. Pumunta si Meowth kina Jessie at James para magpasalamat, pero inamin ng dalawa na si Pikachu lang talaga ang hinahanap nila at nagkataon lang na nakatali ito sa kanya. Niyakap naman ni Pikachu si Ash. Biglang hinila ni James si Pikachu gamit ang poses habang sinabi naman ni Jessie na hawak niya ang susi. Inilabas ni Ash si Bulbasaur. Aatake sana si Arbok pero kinuryente ito ni Pikachu. Inilabas naman ni James si Victreebel pero si Arbok ang isinubo nito. Inatake ni Bulbasaur ang Team Rocket ng Vine Whip at nalaglag ni Jessie ang susi at nakuha ito ni Ash para pakawalan si Pikachu. Tumakbo ang Team Rocket sa kanilang lobo at naghanda ng kanyon. Inilabas ni Misty si Psyduck para gumamit ng confusion pero wala itong ginawa. Sasabog na sana ang kanyon pero dahil sa metronome ni Togepi, ang lobo ng Team Rocket ang sumabog. Nakita ng mga bida na walang ginawang move si Psyduck, kaya naniwala si Misty na si Togepi ang nagligtas sa kanila. Masayang nagyakap sina Ash at Pikachu dahil magkasama na silang muli. Samantala, nakahanap ng mansanas ang Team Rocket. Kukunin sana ito ni Meowth pero sinipa siya nina James at Jessie. Sinabi ni Jessie na dapat silang maghati pero inubos niya ang mansanas sa isang kagat lang. Naisip ni Meowth na mas mabuti pang hindi na lang siya nahanap ng kanyang mga kasama at inaming namimiss na niya agad si Pikachu.